Mahilig ka bang uminom ng antibiotics? Yung tipong konting ubo, konting sipon, konting kibot ng katawan, antibiotics kagad? Guys, mali yan ha! Ang antibiotics ay gamot laban sa mga bacterial infection. Hindi po lahat ng sakit ay dahil sa bakterya at hindi po lahat ng bakterya napapatay ng iisang antibiotics lamang. Kaya dapat uminom lamang ng antibiotics kapag nireseta ito ng doktor at sundin ang tamang araw na nireseta sa'yo. Hindi ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman at gumaling ka na, ititigil mo na ito. Hindi mo susundin ang aking payo, maaari ka magkaroon ng antibiotics resistance. Ang ibig sabihin nito, hindi nagagana ang antibiotics sa iyong katawan kaya sa susunod na magkasakit ka, mas malala na ito, mas mahirap ng gamutin at mas magastos. Kaya guys, take antibiotics responsibly, okay? Ingat! Paano ba talaga nililinis ang tenga? Isa ka ba sa mga nakasanayan ng linisin ang loob mismo ng iyong tenga gamit ang cotton buds or cotton swab? Guys, mali yan ha! Bakit hindi dapat nililinis ang loob ng tenga? Una, ang ating ears ay may sariling cleaning mechanism. Ibig sabihin, yung mga sobrang earwax, kusang lumalabas yan sa ating mga tenga. Alawa, maaaring kakagamit natin ng cotton buds, lalong pumapasok ang earwax sa loob ng ating tenga at pwede pa nating madamage ang ating eardrum. At pangatlo, ang ating earwax or cerumen ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga insekto na pumapasok sa ating mga tenga at sa mga bakterya. Kaya paano ba talaga tayo maglilinis ng ating mga tenga? Linisin lamang or punasan ang labas na parte nito. Huwag pong magpapasok ng kahit ano sa loob ng ating mga ear canal. Okay? Paano nga ba talaga magkakaroon ng abs? Yung tipong naka-1,000 crunches or sit-ups ka na, wala pa ding nangyayari. Tama ba guys? Kasi ganito yan. According to studies, yung mga sit-ups ay only for abdominal strengthening. Hindi po siya nakaka-burn ng fats. So ano nga ba dapat gawin? Ganito lang yan guys. Mag-total body workout ka, especially cardio. At syempre, mag-diet ka. Yun ang pinaka-importante. Okay? Nakagat ka na ba ng aso? Ang rabies ay isang deadly virus na kadalasang nakikita sa laway ng mga infected na hayop. Kapag nakagat ka ng isang hayop na may rabies, mabilis itong kakalat sa iyong katawan at nagta-travel ito ng at least 3 mm per hour papunta sa iyong utak. Anong dapat gawin kapag nakagat ka ng hayop? Una, gumamit ng sabon at hugasan ito sa running water for 10 to 15 minutes. Pangalawa, gumamit ng antiseptic kagaya ng alcohol o kaya naman ay betadine. At pangatlo, dumiretso kagad sa pinakamalapit na pagamutan para mabigyan ng tamang vaccination. At guys, please lang, huwag nyo itong lalagyan ng bawang kasi lalo lang maiirita yung balat nyo. At huwag po natin kalimutang ipavaccinate ang ating mga alagang hayop. Okay? Paano nga ba maging maganda? Sundin lamang ang mga steps na to. Una, tumayo sa harap ng salamin. Pangalawa, ipikit ang mga matang nagniningning. Pangatlo, huminga ng malalim. Pang-apat, habang minumulat mo ang iyong mga mata, sabay sabihin, napakaganda ko pala. O diba? Nakangiti na yan. Tandaan, wala pong pangit na ginawa ang Panginoon. Lahat tayo magaganda at gwapo. Kaya, wag na wag po tayo magpapa-apekto sa sasabihin ng ibang tao. Okay? Ingat!